Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Kumusta po kayong lahat? Ito, bigyan nating reaction itong video ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa kanyang adik di umano. Sabi niya yon, siya mismo nagsabi, si Senator Amy, kapatid niya, na ayun, nagda-drugs, nag-a-addict daw. Lulong na lalong nalulong. Ngayon ito, gusto ko lang magkomento. Gusto ko rin ipahayag ang aking komento bilang isang mamamayan, simpleng tao na mahirap lang, isa sa mga nakakadama ng kahirapan na dulot ng kanyang mahal na kapatid na si Bongit. Okay? Sige, wag na nating patagalin to. Umpisahan na natin itong video reaction ni Manang Amy. Let's go. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Dito pa lang sa part na to, nagkaroon na ako ng duda kay Senator Amy. Na bakit alam mo naman pala, bata pa lang kayo, addict na siya, bakit hinayaan mo pang tumakbo? Kasi napanood ko kasi yung video ni Banat Bay, tsaka nung mga iba pang vlogger na sila Bisdak, sila Joey Cruz. Hindi ko alam kung siguro baka dahil meron akong hindi naalalaman, kaya ganun na parang pinupuri nila si Amy doon sa ginawa ni Amy bilang ate daw. Hindi niya na dumatiis, ganto ganyan, kesyo ganun, hindi niya na matiis ang taong bayan, etc etc. Alam mong addict yung kapatid mo, bakit mo ipinakilala kay VP Sara Duterte? 'Di ba? Hindi ko maintindihan kasi kung tutuusin, dapat si VP Sara na yung natin ngayon, presidente natin ngayon, 'di ba? Dapat hindi nangyari tong mga 'to Pero sa mga nakaraang vlog ko, nabanggit ko naman na itong pangyayaring ito is blessing in disguise somehow. Kasi yun nga, kung hindi nangyari itong mga bagay na to, hindi ma-expose yung mga tulongges diyan. Napakaraming tulongges Yun yung talagang sakit ng lipunan natin, na nung naupo si PRRD, maraming mga bagay na gusto niyang i-execute, hindi niya ma-execute dahil sa mga tulongges na to. Pero bago ko i-discuss yan, sige, tuloy muna natin to. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Patid ko na nagda-drug siya. Tama yan. Bata pa lang kayo, alam mo na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Dito sa part na to, meron akong tanong. Hindi kaya pwedeng maging accountable ka rin dito, Senator Amy, na alam mong addict yung kapatid mo, pinag-andutan mo na tumakbo na maging vice president. Sabi mo nung una ganun ang gusto nyo mangyari, magva-vice president siya kay VP Sara Hindi kaya
sa una pa lang yun na yung plano nyo, patatakbuhin nyo si Bongbong na mag vice president kay VP Sara, and then eventually i-impeach nyo si VP Sara. Hindi kaya ganun yung dati yung plano? Hindi natin alam. Ang hirap paniwalaan na pinatakbo mo siya ng ganun lang, na hindi mo alam na gumagamit siya ulit. Naniwala ka na tumigil na siya. Nandito yun Sige nga, tingnan natin. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Tamo yan, napaka-konsentidor mo kung totoo yan. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko ba si Bongbong? Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Kita niyo yun? Mas lumala ang kanyang pagkalulong simula nung pinakasalan niya si Lisa Marcos. The dots got connected yon. Because of this statement. Anong dots? Ano yon? Yun yung naalala niyo yung Tantoco issue sa US? Hindi ba yun yung doon, at ang ikinamatay di umano ni Tantoco overdose, 'di ba? Dahil doon sa issue na yun, nagginawang pang cover up yung pagkadala ni PRRD sa dahig di umano, ay iyon ang ginamit para i-cover up yung issue na yon. Hindi ba nakakapanginig ng laman? Oo, taragis na yan. Yung presidente na minamahal natin, na dati nating presidente na si Tatay Digong, na dapat pinagkakatanawan natin ng utang na loob, tinraidor ng kapatid mo, na adik, sabi mo. Hindi ba dapat accountable ka rin dyan, Aimee? Kasi alam mo adik alam mo adik yung kapatid mo, pinayabayaan mong tumakbo. Dapat hindi mo inano yan nilagay mo sa alanganin ang Pilipinas, dahil ikaw ang lumapit para maging running mate siya ni VP Sara, which is para sa akin maling mali yun. Tinraidor mo din kami, lalabas Senator Aimee. Kaya ako, sa akin, nung naririnig ko to kagabi, yung mga ibang vlogger na sabi nila naawa daw sila, na nila yung pagiging ate, hindi nyo, pambihira naman lagi nyo napapanood yan si Senator Aimee, palagi naman puro arte-arte lang yung niyan Hindi ako naniniwala, kasi ako napaplastikan talaga ako dyan kay Senator Aimee dati pa Hindi ko nga binoboto yan Hindi ko binoboto yan. Kuha nyo kasi ina nyo. Pero somehow ito dahil dito hindi ko inaalis yung yung ganda ng resulta nung pag-reveal mo, Senator Aimee. Kasi sa bandang dulo ng video na to, alam ko marami naman na sa inyo nakapanood, kaya siguro hindi ko natatapusin yung video. Sa bandang dulo ng video na to, narinig ko dito na niyayaya mo si Bonget na tama na, umuwi na tayo, mag-alagaan na lang tayo ni Mami kasi sakitin na si Mami. Ganun na lang ba yun? Ganun na lang yun? Paano na yung mga namatay, Senator Aimee? Paano na yung mga namatay dahil sa katarantaduhan niyang kapatid mo? Ang daming namatay sa baha,
Meron ding mga namatay sa KOJC dahil doon sa KOJC siege. Ngayon, sana kapag ang ano ko, sana kapag naupo na si VP Sara Duterte, kasi ayon din sa video na to, binanggit ni Senator Amy na dapat tutuluyan na ni PRRD si Bonget, naglumuhod ka ay kamo para iligtas si Bongbong. Sabi mo naglumuhod ka para syempre unahin yung mga drug lords, tapos iligtas yung mga biktima, yung mga addict. Syempre ang Pangulong Duterte natin, tao lang, marunong mag-consider, kinonsider niya yung kapatid mo. Pero anong ginawa ng kapatid mo, Senator Amy? Dahil sa pagkalulong niya sa droga, ayan ang ginawa niya. Di ko maletrahan, Senator Amy, hindi ko maletrahan. Wala akong nakitang masamang tao na kasinsama ng kapatid mo, pati ng pinsan mo. Kaya sorry Senator Amy, hindi ako naniniwala 100% dyan sa testimonya mo. However, good enough para somehow umusad itong bayan natin. Kasi for sure, once si VP Sara ay maupo sa pwesto, kapag bumitaw na yan si Bonget, sigurado ako na meron nang mangyayari ulit sa Pilipinas. Babalik na ulit ang buhay ng Pilipinas na pinatay ng kapatid mo. Sana rin magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga naging damage. Hindi lang yung kapatid mo ang dapat makulong, pati lahat ng mga alipores niya. Kailangan ibalik niyo yun sa taong bayan. Ibalik nila yun sa taong bayan. Wag tayong papayag na hindi yun maibalik. At si VP Sara lang ang alam kong makakagawa nun. Wala nang iba. Wag kayong umepal dyan na lahat yung mga nagsasabi dyan na wala nang Duterte, wala nang kulay-kulay dito. Kasi yung iba dyan kasi naaamoy ko sumisigaw sa rally. Wala nang kulay-kulay, wala nang pula, wala nang dilaw, wala nang pink, wala nang kulay-kulay. Iisa na tayo ng layunin. Pero sa dulo ng talumpati, mag snap election tayo. Wag natin paupuin si VP Sara. Puta ragis na yan, animal. Kung hindi si VP Sara ang uupo dyan, wala rin. Baliwala lahat itong mga nangyayaring ito. Baliwala. Yung mga nagbuwis ng buhay, sayang. Mauulit ng mauulit. Kailangan natin si VP Sara para mabago ang sistema ng Pilipinas. Siya lang ang kayang gumawa nun. Wala nang iba. Dahil si VP Sara, siya ang may angking talino, merong pusong makabayan na hindi kumakita sa kahit sino sa mga politiko dyan. Si Alan Peter Cayetano, kita ko busilak ang puso niya. Kaya lang sa sobrang bait ni Alan Peter Cayetano, hindi siya pwedeng maging presidente. Para sa akin yun, para sa akin. Para sa akin, ang presidente hindi dapat mabait. Ang presidente dapat mahigpit. Kapag tama, kahit sinong bumangga, gagawin niya kung ano ang tama. Ganun dapat ang leader. Sino sa mga yan ang nakikita nyo na pwedeng i-ano natin kay VP Sara? Sino? Wala na iba. Sige nga, mag-comment kayo sa ibaba. Sino ang pwede nating i-ano dyan? Sino yung pwede nating i-ano dyan? Isingit. Wala akong makita. Wala akong makitang iba. Si Senator Marcoleta, para sa akin, mas magiging magaling siya kung dyan siya sa Senado. Wag muna natin siyang gawing presidente. Si Senator Marcoleta, dyan lang muna siya. Mas okay siya kung sa Senado siya. Kailangan natin ng bantay sa Senado. Nawalan na tayo ng Miriam Defensor Santiago sa Senado. Kailangan natin si Senator Marcoleta dun
Pag nawala si Senator Marcoleta sa Senado, wala na. Pati wala na yung check and balance eh. Guys, wala na yung check and balance. Alam nyo bakit nawala? Tingnan nyo. Yung DILG sa kanya. Yung DOJ sa kanya nung si Boying yung nakaupo. Ngayon may yung acting DOJ. Ganun din. Parang si Boying din. Wala nang check and balance eh. Comelec kanila rin. Saan tayo pupunta? Bayan kong Liag, saan tayo pupunta? 'Di ba? The fact na pinagkakaisahan tong VP Sara natin. Isa lang ang ibig sabihin noon, si VP Sara lang yung si VP Sara lang yung sagot sa matagal na nating sa matagal na ng tanong sa atin na bakit ganito yung Pilipinas. Si VP Sara lang yun. Huwag nyo sabihin panatiko ako, hindi. Kasi wala akong nakikita talagang iba. Walang snap election na mangyayari. Huwag tayong pumayag na ganun. Dami kasi umiepal sinasabi niya. Wala nang kulay-kulay, ganito ganyan. Kunyari lang yan, huwag kayong maniwala dyan. Iisa tayo ng hangarin. Oo, tama yun. Iisa tayo ng hangarin. Pero dapat ilagay natin si Sara Duterte, walang iba. Dahil si Sara Duterte ang kailangan natin, walang iba. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ko yung nasa puso ko. Bata pa lang ako, mahilig ako sa politika, mahilig akong makinig, mahilig akong manood ng balita. Nasaksihan ko kung paano unti-unting bumagsak, unti-unting pababa ng pababa. Tumatanda na ako, ganun pa rin. May anak na ako. Yung anak ko magkakapamilya na rin. Gusto ko naman sana naman pag yung anak ko may pamilya na, yung itataguyod niyang pamilya maayos naman. Ganun ang gusto kong ipamana sa anak ko. Wala akong yaman Wala akong yaman. Gusto ko man lang makatulong ako sa pagbabago nitong Pilipinas. Hindi lang sa anak ko, para sa mga anak nating lahat at sa mga susunod pang henerasyon. Kailangan talaga nating baguhin ang sistema ng Pilipinas. Siguro hanggang dyan na lang mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. God save the Philippines. Oy, mag-subscribe kayo. Salamat po. Peace out.